Salamat sa Ginoo na mga kagialagaran that somehow in His abundant grace, everyone enjoys His common grace. Di lang kay para sa mga believers. Kundi bisan ang unbelievers nag-enjoy sa common grace. We have beautiful day today. We have the sunlight. Although ang ulan, part na siya sa common grace na enjoy sa tao. Ang hangin, try to imagine daw kung nakaka sa hospital tapos nakabutang sa to ang ilong ang oxygen. Dili na siya common grace kay dili man ibutang ang oxygen sa atong ilong what ay kabayan. And somehow kana siya na I guess abot pila ba karon ang kantidad sa oxygen? Butang na lang nato 2,500. Pila Brad Bernard? 5,000 imagine. So kung makahulog ka o tulong ka tangke tulong ka adlaw isa ka tangke. Pag wala kay 5,000, di ka kaingon ba nga mabuhi pa pa. It's because very very expensive. But in our present setup today, the Lord has been so gracious. Itagaan na niya ang hangin so that every time na gina-extend sa Ginoo ato ang kinabuhi, ato ni siyang sabton. Unta, i-preoccupy na ato ang thoughts. Na every time naghihatag sa Ginoo ato ang kinabuhi, we always have the opportunity to build something with eternal value. Ato isipon na, hindi pa nga yung nabibigyan sa ato as Ginoo from the time na nahimot ang believer. Halimbawa, nahimot kang believer 30 years old. Tapos, sa timeline sa Ginoo, gitagaan ka na niya kasi tanan banta na expiry date. Whether you like it or not, tanan tanubiyaan ng kalibutan. So kung halimbawa, assuming we became a believer sometime when we were 30 years old. And then we expire ka of 70, at the age of 70 years or 70 years old. So di pa nga yung lagi sa Ginoo, sa ato ang kinabuhi, 40 ka tuig. Nang kanang 40 ka tuig, you build. We build. Time and again, as the Lord grants us the grace of life, we build that objective. Kagabi atong i-discuss regarding sa able witness. Na kung na-capture nato nga 40 years naman dahil siya, in exchange of, imagine ha, 40 years, di pa ngayon sa Ginoo from the time we became a believer to the time we expire, dinis kalibutan, kanang kulita ka to kung nag-invest na something with eternal value, ang iyahaging promise is trillions and trillions and trillions. Because that's eternity. In fact, infinite. Ang iyahang i-offer sa ato in exchange of that 40 years that we had invested in our time that God has given in us while we are here on earth. So, salamat kayo na kay nakapivate nato ni siya kagabi sa ato ang lesson. Salamat kayo na mauni siya ang magdungag o fuel from the time you will be leaving this place. Kay manumano man siya. Dili ko ingon nga isang pag sa ka-beautiful ang mga statements sa ilabay ni Pastor Louie. Isang pag sa ka-beautiful ang mga statements sa ginabuhian sa ato mga ginapaminawan na magtutudlo. Pero kung kita ang ato ang kahoy basa, wala na kayo mahimuan na. Isang pag sa natin mo, sa kung sa natin mo, igatong na siya dito sa imuhang lutuan, maglisod yung kagpaibay. That's why i-encourage din nato na ang ato ang kinabuhi, tungkol kay manumano man siya, is between you and the Lord, and tungkol kay Christianity is an active participation. Let me repeat it again. Christianity is an active participation of every individual who is part of the body. Ang pwede lagi natin mahiwan is encourage ang matag-usa. Mo nang ikaw din ang mag-reconcile sa imuhang thoughts on how you are going to develop a management of your time every time na gina-extend sa Ginoo ang ato ang kinabuhi. So today, atong i-discuss ang narrative. Kaya bibiyaan nato ang ato ang lesson kagahapon. We must become an able witness. Atong sabto ng narrative. Now, before ko i-launch ang kanyang mga verses, you have to realize na nag-istrihanin ni kagay na ni Pierre Roger, and I had a chance to talk sa mga pastors dito sa Palomino. Ayun ako sa ilaha,
after sa doktrina sa eternal security, kay kasabot na magintana, musugot ang sarili, the moment we believe about what Christ have done, kay nabuhi itong human spirit in us. Pagkabuhi ang human spirit, musugot kang sarili, palangit ka. Maukin na siya nga ito ang citizenship. Pero, wala mong mag-discount na napaning body. Yung body mo, hindi ang mag-manufacture o sala. When I say manufacturer, huwag siya planta. Kaya kung palangitan na yung planta dito sa pulong-ulok doon, pag pupundang sila o manufacture, kasi negosyo. So it's the same thing. Kining lawas, manufacturing niya sa sexual immorality, impurity, sensuality, idolatry. And here's the thing. May utag, wala ko nagaluhod o Diyos, wala ko nagaluhod o something that's physical. But you know what? Kung ang ato ang mindset, we are preoccupied by our work, organization, kung sa man ang recreation na naa sa imuha karon, na maupa ang nag-encompass sa paglingkod nato sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, that's in form of idolatry. Music, kung sa mga paminawan ng music, academia, kung sa ba ang nakaka-capture sa ato ang thought ka, every time na nag-wake up ta during the day, kinikita imong ginatagaan ng emphasis sa imong life. Na imbis nung tato, we garner the 200 hours. So, very minimum na ako ibutang din eh. Compute ba ninyo? Try to compute. 200 hours divided by 365 days. How many minutes? Sige daw. Imagine ha, 200, start na ka sa 200 hours. Sige daw, kaya po gano'n. 200 divided by 365 hours. 365 days. Pila ka minutes during the day? That's 54. 6.54. That's what 60 times 0.54 daw, pilang minutes. What? Imagine, 32 minutes lang. And then you get 200 hours for 2026. Pero time and again, si Satan, may kabalo siya, na makadeviate sa attention sa believer is kung i-offer niya sa physical realm, dili nato i-disiplinahan mo na atong kaugalingon because we don't have any technique. Tinapin istorya sa yung technique ni. Para kang uswag ta sa kaalam mo kahibalo. Ano yung ni Peter? You grow in grace. From common grace to dying grace to ultra-surpassing grace. Pagkamasaktan mo ni siya tanan. And then yun niya, end of the knowledge. Ang gigamit niya dito ng word is gnosis. Dili to epinosis. In short, if I'm going to write it down, madali lang. Napagawasan ako. Pag-ingon ni Peter, in 2 Peter chapter 3 verse 18, you grow in grace and in the knowledge. Ang gigamit niya ng word sa knowledge dito is gnosis. And gnosis is information. In which case, kinakasabot na sa technique, information man dahil ni siya. And we have billions of information that is set sa spiritual table. Ano yung mga billions? It's because, kining atong ginagulitan na Bible is actually 1,500 years in the making, more or less. Yung maingon ka, makuha mo siya in 40-year time, actually, mamatay na lang ko. Dili pa na po ma-absorb ang tanan ng information coming from the Word of God. Pero ang kanindot lang, pag ingon ni Peter na you grow in the information, pag positive na sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, the Holy Spirit will capture those information, ibutang niya sa atong intellect in our mentality, ato rin sa kita na kagabi, in our mentality, in our conscious awareness, in our volition, and in our emotion. Na pagbutang niya sa atong intellect, mo decide ka, are we going to receive it or are we going to reject it? Pero I will tell you, pag maingon ka, mao di ay. Every time you say, mao di siya, that goes with you throughout all eternity. Ang ginapaabot lagi sa Ginoo for us is to respond. Nga tayo, okay. Kasi pagka naman kay moments, makawat na ito ang cellphone. Honestly, makawat na akong laptop, makawat na ang projector. Pwede nga makakarap ako sa kinan. Pero ang nabutang na ako sa akong alipakanan.
Eric, dili gid makawa. And that's the idea. The only thing that can make your soul intact is the Word of God. Salamat din kayo sa statement. That's why, sa panahon nga, gingon ni Peter, you grow in the information 32 minutes. Guys, we are soldiers. Kasi, isa nakatanaw ka itong moving Band of Brothers. Na scenario dito, if you remember, itong gidispatch na mahimo siyang lead. Kaya sa Easy Company, somewhere, asa na ito sila David, gihatag ang instruction sa sergeant na siya. Ato ka dito, kaya ato ang goal, itabo down na ito ang tower kasi na-lookout. E di ka makapenetrate sa area. So you have to lead the squad. Pag-abot dito kami kay nara sila nakaposisyon, ginamprakan naman sila. Ang katong sergeant, mo itong una nga fetus posisyon. Nagpanik siya. Nga ang gusto sa colonel, siya mudakan dito kay para pulihan ang sergeant, kaya nagpanik man siya. Ingon sa general, ayaw ka dito kaya basta ikaw may casualty. I-dispatch sa isa ni ka masaligan na tao. To make a long story short, pag-dispatch sa usa ka sergeant, katong sergeants nga nagpuli, katong nagpanik, ang sergeant, pag ingon niya nga, cover me. Kapalo siya, cover me. Kung kanino kayo, naganon ako dito. Pag-cover sa iya, pag tutok dito sa tower, dagan din siya. Dala niya ang grenade. Ambak sa atong baril. Kaya iyang objective is matapon down ang tower. To the extent na dalagin na dito ang grenade. Ano sa pasabot sa spiritual life? Pag kulang ka sa kaalam sa Ginoo, pag i-offer sa Ginoo, sa ginuaning kalibutan, ang iyang attack, isa ta sa mamukapa. And that's his objective. Provide niya ang tanan sa iyang arsenal for us to become beleaguered. Meaning, magpanik ka, bungka ka itong una-una, kaya wala ka nakaprepara diha sa pulong sa Ginoo. And our comforting rest actually is coming from the mind of Christ na na-instill na sa ato ang heart because in our heart, ang sentro kita is ang bilog-bilog that we get from the mind of Christ. Because again, we are building a military defense. Folks, we are a war. Honestly, okay ko na ako sa ila sa mga pastor sa Pululo. Second na doctrine na dapat i-establish sa unang-una sa inyong membro na we are into this spiritual warfare. And everybody is a primary weapon of God to push on the cause. Kung ang cause is, in our lifetime today, we must become an able witness. That's why, before na ako dadawin mo sa kanyang next na mga launching verses, you go first to Genesis, chapter 1. I'm a believer now of Agap theory. So, man akong stance, nasa inyo ha, kung inyuhan ning dawaton, or inyuhan siyang i-reject. Ang importante lang na ibutang ako sa spiritual table na makahuna-huna ka. So, anong nagbalog ko na ay Agap theory between Genesis chapter 1 verse 1 and Genesis chapter 1 verse 2. Pangitaan ninyo ang word na deep thing, get ready with your strong concordance. Kasi, in that word alone sa Genesis chapter 1 verse 2, okay, pangitaan ang word please na deep. And the word deep there is actually tehom. Dali ba? Okay, tehom. And tehom in the definition is strong, it's abyss. Abyss. Alright? Kung giistorya, as Moses was inspired by God the Holy Spirit, ang kanang word na deep is abyss. Atong i-investigate, ibang investigator man ta. Ngano gamito niya dito ang word na abyss? Kung sa di ay, dapat ipagbutan niyo ang next na question. Ngano of all the words
Ang concern lang kay sa English, kung basahon mo sa English, pag ingon ka deep, abin mo blawong lang. Pero kung i-investigate mo kay nigawas naman na siya, ang first word mentioned sa Hebrew is tihom, nga dito sa Greek is abyss. We all have the reason to investigate the word. Kung sa diay, kano diay? Na kung i-investigate natin siya, you go to Revelation chapter 9. Kailangan ko manggawas niya ng mga demons. Revelation chapter 9. Start ka sa verse 1. Sige daw, sorry. Ikaw lagi hapon ang amo tagabasa. Paminayan na lang ninyo si Sister Dale. Revelation chapter 9, mag-start sa verse 1 and following verses. Revelation chapter 9 verse 1. Then the fifth angel sounded, and I saw a star from heaven that had fallen to the earth, and the key of the bottomless pit was given to him. Okay, that's Satan. Itagahatag sa iya ang key sa bottomless pit. By the way, NIV is abyss. Di na bang bottomless pit. Pero kung nakakay NIV, sa pabang rendition na gamit ang word na abyss. Basta it's the same. Bottomless pit, abyss. Sa uban na transliteration, ang gamit is bottomless pit. Nasby? Okay, Nasby. NIV is abyss. ESV is abyss, bottomless pit. Okay, bottomless pit. Pero that's the same word, no? The same place. Abyss and bottomless pit. Sige, padayon. He opened the bottomless pit, and smoke went out of the pit, like the smoke of a great furnace, and the sun and the air were darkened by the smoke of the pit. Okay, padayon. Sige. Then out of the smoke came locusts upon the earth, and power was given them, as the scorpions of the earth have power. Magawas ng mga murag scorpion-like. Sunod. They were told not to hurt the grass of the earth, nor any green thing, nor any tree, but only the men who do not have the seed of God in their foreheads. Okay. And they were not permitted to kill anyone, but to torment for 5 months, and their torment was like the torment of a scorpion when it stings a man. And in those days men will seek death, and will not find it. They will long to die, and death be struck them. The appearance of the locusts was like horses prepared for battle, and on their heads appeared to be crowns like gold. And their faces were like the faces of men. They had hair like the hair of a woman. And Wait lang. Hair of a women, lalaki. Bantay rin niya ha. Kung natin kayo lang na lalaki ng long hair. That's a sign of rebellion. So, we don't encourage men to have long hair kasi part na siya sa semblance sa rebelde. Because these demons who will going out from the abyss has long hair. Okay, padayon. they had hair like that hair of a woman, and their teeth were like the teeth of lions. They had breastplate like breastplates of iron, and the sound of their wings was like the sound of chariots of many horses rushing to battle. They have tails like scorpions and stings, and in their tails in their power to hurt men for 5 months. They have a king over them, the angel of the abyss, whose name in Hebrew is Abaddon, and in the Greek he has the name Apollyon. Apollyon. Okay na. In short, sila yung leader. Ang ilang leader, Apollyon. Ang next nga mga verses, ipakita sa ato na naay mga angels po nagigulong sa Euphrates. That's why my stand today, di lang kayo upat ka compartment ang nasa belly sa earth. Idungagan na nato na siya ang ikalima, which is ang Euphrates. Kasi kung inyong itry, basahon ang entire chapter, ang next na mga verses, naiupat ka mga angels ang gigulong sa Ginoo sa Euphrates. Meaning to say, sa bottom sa earth, naay compartment na Euphrates. That's why, kung mawali ka sa Genesis chapter 3, the only river that doesn't flow is Euphrates. Because, kita na ba mo river na it is as if stagnant ang water? It's because it's very deep. So, idea is, sa bottom sa earth, nagtuon man tayo na ay paradise, na ay green gold cakes, na ay place of torment, na ay Tartarus, idungag na nato ang Euphrates. 6 pag is abyss.
So lahi ang Great Goal Fix. Kay lahi mo ko gigamit dito sa pag-istorya ni Jesus Christ sa story ni Abraham of the rich man. Katong Great Goal Fix. Lahi ang gigamit niya na Greek text. So lahi gid ang Great Goal Fix sa abyss. That's why 6. So balik ko na ako. Paradise, Great Goal Fix, place of torment, Tartarus, abyss, and Euphrates. Okay? That's why ang definition or bihatag is ang ano? So balikan na ito. Paradise, Great Goal Fix, place of torment, Tartarus, abyss, and then Euphrates. So my exam, what are the 6 compartments that can be found underneath the earth? O, ano may answer? Wala kopyahan na yan. Yes, yes. Kasi hell is the place of the dead. Sheol sa Hebrew, Wala pa labot ang lake. Hades sa Greek. Wala pa ilabot ang lake of fire kasi mo naman ang final destination. In this case, adlo, kayo si Satan na matulid doon. Mao na nga, kabalo mo sa idea, ngano ginabulag niya ang tao karon? Kaya ako ginaisip, nagahula-hula siya, pagtuan na sa lake of fire, ipakamat yan mali sa Ginoong Jesus sa mga tao. Basta ko niya malubag ang una ni Kristo pagtuan namin dito. Maingon siya na, ay naghanap mo na dala mga tao dito sa lake of fire. Makaingon siya sa iyang diskurso nga, pwede siguro bulubag ang Ginoo sa iyong nahuna, sa iyang integrity. Pagtuan namin dito, mubalik ang iyang emotional ba? Yung emotional na iyahang atagan at chance sa pagtuan dito ni second chance sa lake of fire. And that's the idea. Ginaisip lang natin na siya kaya ano, iyahang magbulagon ang di pakamat yan sa Ginoo nga tao. Naisip ba ninyo? Well, somehow, very tricky ang iyahang mind. Kasi nagkadula siya of mind games. At the same time, kadula siya appeal ang iyahang emotions. Yung kaaso na emotions si Satan, in a way, I will say this. Or in a way, ginahuna-huna niya, katulad kay ang tao ng emotions, mo niyang iyahang dagan sa iyahang utok. Pero kita ay nakasabot man ta nato ang Ginoo na integrity. Ang integrity sa Ginoo, dili na pwede i-compromise ang justice, dili na pwede i-compromise ang iyahang righteousness, dili niya pwede i-compromise ang iyahang thought pattern. That's the law. So balik sa Genesis chapter 1 verse 2. Ang description sa death, ipakita yun kay John. Beginning sa book, Genesis, ipakita sa end sa book sa Revelation, na ang kanang deep na ay gikulong ng mga demons. At kung kinakagikulong ng mga demons, nagdagan ang history regarding sa angelic conflict. Sabta nato, nasa accusation ni Satan, how can you be so much that you are defending your integrity? Loving, justice, righteousness. Wait, ang mo gibuhat na escape of fire. So, kini nga accusation sa Ginoo. Muna, nidagan ang Genesis chapter 1 hangtod sa Revelation chapter, the last chapter. In short, my stance again is that na ako'y hingkod na pagtulunan na between Genesis chapter 1 verse 1 naagyo'y capture, naagyo'y gubat. Although dili man na siya ato ang topic karon, pero tandugin na nato na siya at least kabalo mo sa ako ang stance. Pero kamo po sa inyo hang kung nag-investigate mo na sa inyo kung sa inyo hang gunitan. Ang importante luwas ang tanan. Walang issue. Pero magod kung dili nato ni siya ipahingkod pagtulunan, dili nato mahatagan ang ughusay, ini atong tandugon na we must be an able witness. Kaya pangita kay si Ginoong Jesus sa part sa iyang body. Pero ang Agnes, ipakutan na kasi Ginoo. Gusto mo mahimong able witness? Ibutang niya sa imong rhetorical question. And you answer it yes or no. So kung na si Jesus Christ, so ako si Jesus Christ, Agnes, gusto mo ba mahimong able witness? Pag ngayon ka sa Lord, i-respect na niya ang imuhang freedom. At doon po siya kay Greek.
Gusto ba mo mahimong able witness? Tanaw ka niya sa mata. Tapos, alauna, Lord, alas 2. Stress. Pag abot ko alas 4 yung kat, yes, Lord. Bam! Paghatag na siya sa imuhang influence, paano mo ang number of hours? Di ka kay 200 hours. Mumultiply na siya into 2, may mo siyang 400. Multiply siya into 2, may mo siyang 800. Look kay again, atong i-realize that even Jesus Christ, when He was here on earth, He grew siya from zero knowledge. Sa iyang humanity, from zero knowledge to, akong computation is 38,000 hours of instruction. Paano ako ikuha? Kung batang na to, bidala siya ni Mary Joseph kung Mary dito sa temple. 12 years old, tapos after ato, silent. So from 12 years old to 30 years old, before siya nigawas sa iyang first ever na ministry. Try good, compute. Ito sa inyo mga kadali ang inyong calculator. So 30 minus 12. Pila? 18? Okay, 18. Utang na to, 18 times 365 days. 18 years times 365. Utang na to, na lang siya 5 hours of having this solitary condition of learning the word. So times 5. That's the number of hours na iyahang gi-allocate. Silent ang Bible, anak. But you have to know, you have to read between the lines. You know why? Because in John chapter 1 verse, John chapter 1 verse 14. If I'm not mistaken, if my memory got me right. John chapter 1 verse 14. Okay. And the Word became flesh and dwelt among us, and we have seen His glory. Glory as the only Son from the Father, full of grace and truth. Paano niyo ikuha? Hindi naman magikiro ang Ginoo. Magikiro ba ang Holy Spirit? Kasi kung magikiro ang Holy Spirit, kung gihimo na kay Jesus Christ, Lord, muhiwan na lang sa itong prayer, Lord, magika ko, mamahin mo kong matsun. Pwede kita natin incorporate sa prayer ba? Pero sa silent years ni Jesus Christ, actually He grew in truth and in the grace of God. So in short, kung naa siya 32,000. Kung naa siya 32,000 hours of instruction, we are actually encouraged to build that number of hours. So kung hindi mo na siya ma-anticipate na, pila na lang sa patuloy kalimutan no? So kung hindi ka, basikuha ako sa Ginoo 10 years from now, calculate na tayo ka, divide mo 32,000 hours divided by 10. Kung pilang mo gawas, diba ba, 30,000 hours times 10, that's 3,200 hours every year. I-divide mo siya sa 365. That's the number of hours that you are going to somehow invest. Ang pangutana is, kamusta ta mo start? Kasi kung pilit na mo start, a journey of 1,000 steps begins with a single step. Kamusta ta mo start? That's why it's my prayer that you will get the narrative today. The narrative is, God is searching for that able witness. Ang kanang able witness, mauna siya ang mudungag o lansang sa ataol ng same time. Okay? Are you ready? Okay. We'll read the verses. So here's the narrative. Ikuha lang ito ang principle. Pabasa ko ba nila sa likod? Pabasa na nyo. Sige lang, pakibasa daw. Ready? Sige lang, ready? Go! Ay, di nyo makita. So, ang concept na gihatag sa Ginoo kay Moses sa ilang sa Israel, kung naaman mo'y kriminal nga i-accuse, halimbawa, i-accuse ko ni Tito Roger na nakasala ko.
ang katong akong sala, worthy of stoning to death. Wala mo'y right na kuha og bato, mupulit og bato, kung siya lang sa ka-witness. Dapat na si Dane na umingon, yes, nakita na mo siya na mao niyang gibuhat. In short, kung nag-second demotion si Dane, kamong tanan, you always have the right to pick up stones para batuhon ko ninyo, patyon ko ninyo. Are you getting the point? Kasi mukulit siya dito sa i-accuse ni Jesus Christ sa narrative kung naa siya din sa kalibutan. Next verse. Ready? Start. On the evidence of two or three witnesses, the one who is to die, a person on the evidence of one witness. Next verse. Inakuha na ninyo mga verses. Balikan na ito. That's Deuteronomy chapter 17 verse 6. Kato ka kanina, una, Numbers 35, chapter 35 verse 30. Bisan ang book, chapter, verse lang para somehow na mong follow through sa inyong mga notebooks pag-investigate. And the next verse, Deuteronomy chapter 19 verse 15. So case against a person sorry. Only or three witnesses shall a charge be established. So klaro ha, we are getting the narrative. Pwede mo reklamo si Satan. Mayroon siya na, ikaw naman ang witness. Padala mo sa lake of fire? Cannot be. Hindi pwede. Next verse. In John chapter 8, in John chapter 8 verse 44, this is when the Lord Jesus Christ was on earth, and na siya gibuhian na statement. Kabalo mo kung sa iyang statement? Basahan na to. Ready? Charge. You are your father, and your ways was to your father's desires. He was a murderer. Wait. You see that word? Usa sa mga charges in the Old Testament, ang patyon ng tao kung nakapatay ko siya. And bukag kayo ang statement ni Jesus Christ regarding sa devil because he was a murderer from the beginning. So meaning na ay accusing statement si Jesus Christ worthy of death sa account ni Satan. And this is the point. Sige daw, he was a murderer. Ready, start. He was a murderer who created understand the truth, because there is no truth in him. When he lies, speaks out of his own character, and is a liar and father of lies. Pagkadungog ni Satan that he is a murderer. Abalo ba mo? Nindot kayo ang rendition sa Ezekiel chapter 28 verse 19 sa Nasbi. Pasahan ko kayo. Kabalo ba mo narag si Satan? Hadlo kayo sa mga ato sa lake of fire. Basahan na ito, Nasbi. Verse 19. Ezekiel 28:19. All who know you among the peoples are appalled at you. You have become terrified. You have become terrified. And the other Hebrew text or Hebrew definition, you have become troubled. Anybody remember? Kinsa ang leader sa rebellion? Who was the first amongst the angels who rebelled against God? Satan, Lucifer. And because he had rebelled against God, ang iyang destination is the lake of fire. In fact, kaya ito ang Ginoo, grasyoso man siya. We just don't know kung pila ka millions of years ang gihatag sa iya na mabalik sa Ginoo because you have to realize ang ato ang Ginoo is a God of reconciliation. Dili siya gusto na malaglag ang iyang ginuhat. So pagpalagay na lang nato, itanahan siya billion years kasi pasensyoso gibiya ang Ginoo. Sa Peter, is it in 2 Peter 3:9 na God is so patient. So kung paano nato ang principle i-apply dito sa ilan sa mga angels,
Di lang to actually ako understanding, di lang to 1/3 of the angels followed Satan. Probably 3/4. Pero kay pasisyosong ginawa nag-offer sila, balik mo ba? Balik mo. Balik mo. We just don't know kung saan message during the time. Or probably, nag-ingon lang ginawa dito, mamuabot ko, kung ko kay para ibayad na ako mismo akong kinabuhi, para nga kamo, may mubalik sa ako ang presensya. Kanya kung i-identify niyo si Satan, umingon dito sa senaryo na, storyahe, pag sure ay, posibleng nga nang ginahimod ni Satan. And he was given 1,000,000 years just to go back to the Father, the Son, the Holy Spirit. Pero wala tulad kayo nagdumili din siya. That's why ihatag sa iya ang verdict. Napadulong siya sa lake of fire. Na during the time paghatag sa verdict, trouble kay iyahang entity. Lisang yung kaayong iyahang nahunag. Padulong ko lake of fire. Sa iyang nahunag. Pero sa iyang pagkahambog, dili na niya actually, tungkol kay hambog kay siya, na siya always self-denial. Deny siya pero Nabiya, kung kita ba ninyo ang taong hambog, pag isang pag-ingnan mo siyang hambog, deny nga mo siya, naging siya hambog. Nabog may kailanan. I have friends in Manila. Sabi, yakapan mo ha. Pero kapilan sa ginay, mayabang siya. Hindi oh. Deny yapon. So it's the same thing. Principle na i-apply nato in our present setup na pwede nga nahitabo dito in eternity past. Okay? So God is looking for that able witness. Now, ultimately, Satan, balik sa ito ang slides. Ultimately, Satan is heading to the lake of fire. Wala na yung question natin because again, tinuod ang mga pulong sa Ginoo. Okay. Dili ka pamakat ang ato ang Diyos. Okay. Kaya kung magpamakat mo ka ng Ginoo, pwede din kaya niya siya mahimo natong lightly. Nag-ingon dito ang Ginoo, tapos wala ako man. Manjing ko, Christian life ako Pero dili because God in His statements, kasi truthful sa iyahang words, iyahan yung tumanon kung sa iyahang istorya. So ultimately, Satan is heading to the lake of fire together with the unbelieving people because they never believed the narrative about the account of Jesus Christ. Mga nang anyawa, yung pa ni Pablo, in 2 Corinthians chapter 4, verse 4, you just write it down in your notebooks. The God of this world is so intent in blinding the minds of the unbelieving. Kaya ang idea is, ako lang naisip ko lang kasi ang ginaisip niya dito, pag abot sa lake of fire, base karon mo niya, mutuyo ka muna sa Ginoo, kaya naluoy siya, natuan sila tanan dito. Pag-uhon niya ang narrative, sige, wasok ko na lang, okay, luoy naman tayo mula sa lake of fire. So probably walang gaduda sa inyo muna. In Matthew chapter 25 verse 41, then He will say to those, masama na lang ako kay dili makita din sa inyong slides. Then He will say to those on His left, depart from me, you cursed, into the eternal fire, prepared, that's actually perfect past. Meaning, dibuhat dito o nagapadayon, hangtod karon mo na ng verdict. So the lake of fire was actually intended only for the devil and his angels during the time. Pero, pag mo sa human narrative, ato mga wala nagtuo lamang sa gihimo, sa ato ang Ginoo, sa ato ang manluluwas dito sa cross, na ang pagtuo lamang sa gibuhat ni Kristo mao to ang maghatag og sulbad para balik sa atong board. Kasi the moment you believe about what Christ have done, mabuhi ining human spirit. So ayaw mo by atong idea na ang tao ko nung ato sa lake of fire kay nakasala siya. Sala ka sa lake of fire. Namutik na ka. Liars go to hell ba? Don't ever buy that idea. Kabalo mo kung ano, buwan ko lang ang tao sa lake of fire kung patayan niya ang human spirit. Klaro? That's why, nialigin si Ginoong Jesus to suffer also that spiritual separation para sa iyang death on the cross, mahatag niya ang credit sa ato. Ang gihimo na nato, itunguhan ang gihimo ni Jesus Christ sa cross. So fast forward, balik sa slides. Fast forward in our time today. God in the person of Jesus Christ is looking for another able witness. Manatang lesson this morning. Napangita siya sa ato ang kinabuhi.
Isip mga Kristohanon, whether we are in Davao City, whether we are in Malita, in Pulo-Pulo, Luzon, Visayas, Mindanao, nagapangitan siya o that able witness. So kung ikaw ang pautanon karon, pananglitan ka istrin mo si Jesus Christ, and then dimension niya yung name. So you fill in the blanks, your name, put your name there. Tapos ang next question, do you want to be an able witness? And it's a rhetorical question. That's why starting after nga mag-ulang taon niya, ibutan sa inyong nauna. Gusto ba po mahimong able witness or dili? Gusto ba po mahimong able witness or dili? Kung hingon ka nga, dili sa Lord, it's okay. Pray now these days. Pero kung hingon ka, yes Lord, I wanted to be an able witness. Imagine ha, kung mahimong kang able witness, ihatag sa Ginoo sa imuha unako ang double portion. Remember Joseph? Ang asawa ni Potiphar, di ba? Class kain niya si Joseph. Kaya mo lang kung sabihin mo ni Potiphar, basig na nakalabaw ko siya dito sa balay na nakatupis na. Kaya wala si Potiphar, tupis. Pakita na kay Joseph. Pero isa ni Joseph, dili ko. Ugawasin siya. Hangtod ka na corner niya si Joseph. Pagka-corner na kay Joseph, at mga iyahang, kung sa gibuhi mo ni Joseph, takay sa gawa siya. And then nag-shout na itong asawa ni Potiphar, di siya dahil si Joseph. Para sa mata sa tao, i-judge dahil nila kung kinsa si Joseph. Pero sa mata sa Ginoo, tungkol kay wala nag-compromise si Joseph. Paghatag sa blessing ni Jacob, itagaan siya ang double portion. In short, kung i-apply natin sa spiritual life, if we are an able witness, double portion yun ang ihatag sa Ginoo ni mo nako. Do not compromise. We don't compromise. Kay God in His justice, pag nasupis na itong iyahang righteousness because we are using the principle of God. Tungkol kay ato ang Diyos na asya'y justisya. Bukdon dito sa pagpapamahal sa Ginoo. Di lang kay kinabuhin nato sa kalibutan, kundi apil dito sa mga langit. Na imagine, kung ikaw usa sa mga general, kasi in the long run, dito sa eternity, tananta, we have our glorified body. And in our glorified body, ingon niya dito sa church, sa Sardis, I will put on that white garment. And yung kind of white garment, that's actually worn over in our resurrection body. Now, try to imagine this. Kung dili ka nag-compromise sa atong life when we are here on earth. And then when we will be there, tapos suluban kas Ginoo og puti. Dili biya tanan sa military. Tanan ba nakaputi? Dili we. Isa lang naka-uniform og puti. Ang mga general, kung mao ni ang presidente sa Pilipinas, nasa iyahang tapat ang mga general na nakaputi. At the same time, nasa sila daghan or ornamental decoration. Na red, na blue, na kung saan na siya, yellow, ibutang din na. Timailhan mo muna ang iyahang na-achieve sa iyahang service. So, try to imagine kung muna ang iyahang uniform and glory. And you have to realize na wala mo kahibalo na during this time, subject ng mga angels sa atua. Raphael, although wala i-mention ang name ni Raphael sa Bible, pero sa Book of Enoch, i-mention ang iyahang name dito. Michael, Gabriel, these are actually servants of us. Wala lang nato na-appreciate ang ihatag na privileges sa Ginoo sa ato. But kung ato ni siyang na-simmer, ganakaw na dito, pwede yung kain na musog angel. Because in Hebrews chapter 1 verse 14, ingon ni Pablo, kini nga mga angels, these are the ministering spirits we dispatch sa Ginoo para nimo ug nako, para ka i-minister na. You wanted to see that verse? Hebrews chapter 1 verse 14. Hebrews chapter 1 verse 14. Hebrews 1:14, are they not all ministering spirits sent out to render service for the sake of those who will inherit salvation? Igsoon, we are part of the adopted children. Balik sa story ni Claudius. Pag-adopt ni Claudius kay Nero, imagine ha, tapos na yung writ of execution, na ako si Claudius, kung pananglitan siya si Nero, si Greek, ako siyang di-adopt. Ipa-assign sa mga senador sa Roman government.
Kung na-read of executory document, nga ako siyang i-adapt, pwede ba nga si Greek, kay adopted child na nako, considering to be kung siya si Nero, pwede ba nga siya sa palinting na walay bodyguard? Wala na ako din yun. Pwede. Kaya kapalo ko nga siya ang heir sa akong trono. O nang pag-sign sa mga senador niya, ibutangan ko na ako sa ako ang silyo, timailahan na ako siyang adopted son. Ang akong order dayon sa mga Praetorian Guard, you have to defend my son. Whatever he tells you to do it. Ang problema lang kay daghan ng mga Christians na ignorante sa iyang privilege na pwede gidain nato isama ng mga angels. To help us somehow. Remember, we are indwelt by the Father, the Son, and the Holy Spirit. Wala na tayo power. Kung dili po sila mo comments, kung dili ta magkangyo. That's why you have to pray. Pray at all times in the Spirit. How do we do it? By the abundance of our understanding from the mind of Christ. Kasi kung nasabta na ito ang pulong sa Ginoo, we always have the power. The Word of God is alive, it's powerful. Pero ginahimo kini Satan, tulog mo kasi dili siya gusto ang ma-utilize ang atong power. Pero kung masabta na ito, muli-enforce siya sa idea na ito kagabi, gigit ang tanong. Gigit. Folks, gigit. That's the idea. Because, again, balik sa atong slides, He wanted us to be an able witness. Pag ingon nga able, dilit ta ingon nga from na stroke pa. Gusto ni kalimok. Na-paralyze. Di tayo na paralyze. Salamat sa word natin. Ang gusto ni Satan, mahimot ang paralyzed. Ang gusto sa Ginoo, mahimot ang able. How do we do it? 200 hours of instruction. I hope makuha ka din little by little, makuha ninyo ang idea na kinahanglan din mo invest on our time sa paglingkod, pagtuon sa pulong sa Ginoo because of the idea. Next slide. Jesus Christ is looking for the other able witness to testify in the witness stand at the Supreme Court in the heavenly justice. In short, sa spiritual paradigm, ang Ginoo actually nasa sa iyang trono, and Satan, kaya adlaw gabi ito aman siya dito, pinareport niya ako ang account. Yan yung magkapanghitabo. Kung nahimo kang able witness, Brother Eric, liba na Ginoo karon. Sisitan niya si Satan. Yan ako na lang nato ang istorya. Diba? Ngano, itagaan ka og chance. Pila ka tuig ang ihatag sa imo ha, wala nimo nahimo mong submit sa final authority. Pero tanawa, He is man, lower than the angels. Ikaw na ay pinakagwapo, pinaka-bright, pinakatanan, nasa imo ha. Pero siya, tao siya, nganong able man siya, musubmit sa final authority. Kung gina siya usually ang argument ay labay sa ginong sa iya. That's why, wato ka sa likod pa. That's why, wato ka sa likod pa. So, ginahimo ka na ni Satan today is, iyahang i-feed ang atong huna-huna o poison. Ginahiluan ba niyan? That's the reality. Mauna nga kung ikaw, abdik ka sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, kung naamang kay tao na mamit, Sister Jovi, bisag ko isa pa sa kamayo mo istorya. Eloquente kayo siyang in-English. Bula yung baka in-English. Pag na yung mga tao kung paminawan mo siyang mag-in-English or maghatag sa iyang diskurso, wapo ka ay siyang butang ng mga thoughts. Pero kung nagtuon ka sa pulong sa Ginoo, mas paton na yun, false doctrine. False. Sa inyo na mas paton na lang yung mga iyan, gina-istorya. Pwede rin mo gawin sa iyong tubangan na, false doctrine, ayaw. Ayaw. Yun lang ka. False doctrine. Salamat kayo, Lord, hindi ka mo truth. Pagkalanan na ka, sa iyang tubangan. It's because, dili ka lisang kay nakatuon ka sa pulong sa iyo. That's why, we need to realize na kining able witness, mo gini siya ang objective sa Ginoo, ma-realize nato sa atong kinabuhi. Again,
Freedom is the issue. Volition is always the issue. Now, verses to ponder. Ano naata sa angelic and somehow sa angelic conflict, gusto ka mahimong or gusto sa Ginoo nga mahimong ang able witness. In Hebrews chapter 2 verse 14, paansa nato ning akot. Kaya ato ang object of example or ehemplo si Ginoong Jesus. In Hebrews chapter 2 verse 14, sila ito lang yung sa inyong notebook. Since therefore the children share in flesh and blood, katulad kay kita isip tawo, nagkuha tawag kini ulod, dugo, Jesus Christ Himself likewise partook of the same things. Para unsa? Aron nga sa iyahang kamatayon, He might destroy the one who has the power over death. And that is the devil. So baka sa natong idea, ano ni ari ko si Ginoong Jesus? By the grace of God, He came down, though He was rich, He became poor, so that in His poverty we become rich. Di na ito kay riches sa anong material face. Ang idea is, we become rich in the mind of Christ. Kaya mo ni siya ang eternal value. So He came down, siya ang pulong, okay? Sa Diyos, kaya mo siyang tao, ang iyang pagkatao, kaya mo siyang pulong, para sa ato ang abundance of our time. Again, balik na dito. We get 200 hours. Okay? So, sa pag-invest nato sa time na to in sitting down and learning the Word, we have the capacity to defeat Satan. Kaya ipanghandog ang natin isang kamatayon. Going back to the verse, the one who has power over death, that is the devil, mao ginang iyang panghadlok sa mga Kristohano. Pero interestingly, ingon na ni King David sa tuwa, though I walk in the valley of the shadow of death, we will fear no evil, for thou art with me. Because your rod, these words, and your staff, these doctrines, we will always be reminded of it. They always give me, provides me comfort. So, unsa ang mga doktrina na atong na-master? Unsa ang pulong sa Ginoo nga naato na memorize. So it's always our choice. Philippians chapter 2 verse 5. So have this mind in you. Okay? Philippians chapter 2 verse 5. Have this mind. In short, preoccupation with our time about the mind of Christ. So ang keyword, preoccupation. Are you preoccupied? Are we preoccupied with the mind? Or are we preoccupied with the things of this world? So have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus, who is the Word. So pwede na siya i-interchange. Have this mind among yourselves, which is yours in the Word. Because again, Jesus Christ is the Word. Okay? Ingon sa Proverbs, you put it down. In Proverbs chapter 3 verse 18, happy is the man who have wisdom, because in him is the tree of life. Kung saan point? Kung wala din talaga study sa pulong sa Ginoo, by default, we are eating from the tree of knowledge. Balik ko na ako. Kung dili ta maghatag og panahon sa paglingkod o pagtuon sa pulong sa Ginoo, we are charged to doing a sin of omission. Kaya naman, we are eating from the tree of knowledge. Unsa ang fruit sa tree of knowledge? Good and evil. And it brought out death. That's why, encourage mo, tuwag kita. Pero sa next nga encouragement is, mano-mano. So, it's between you again and the Lord. Verse 6, who though He was in the form of God, so Jesus Christ is God, okay, did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied Himself, verse 7, but emptied Himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of men. Verse 8, and being found in human form, He humbled Himself. Mani siya kung naaman tay character nga kuhaon, mani ang isa sa mga character atong kuhaon.
siyang nag-discuss ni Pablo sa fruit of the Holy Spirit. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. I-add na nato ang kini number 10. Humble. Humility. God is always opposed to the proud but gives grace to the humble. So kung 2026, kung dili ta mag-goal set, kung hambog na kayo ta nga dili nato i-exhaust kini 200 hours, we become proudful children of God. Anak mo pag hapon, kailang prideful, proudful. That's why in my stance today, katong 9 fruit of the Holy Spirit, inumaga natin na siya humility because humility is different from kindness. Kaya amongst the Greek texts or Greek words, lahig yun ang gigamit ni Pablo sa kanyang word na humility. Taphenyo prosoni, ang kanyang humility. So it's my prayer that you will also include it in your study na kung si Pablo sa Galatians chapter 5, isulat niya dito ang 9 fruits of the Holy Spirit, nasa sa 49 AD, pagdagan sa mga kapanahunan, sometime in 61 AD, ginungag niya ng character, humility. Kasi ang Philippians was written somewhere or sometime in 61 AD. So nag-develop ang iyang understanding to the extent na iyang nag-include ng humility. Pagpailog. And also, dito lang, ang idea pagpailog, ibutang ang definition na teachability. Kaya ano, nalingon magunta, o nahinduman ka siguro na ito. Pasahan daw. Acne. Pag nalingon magunta, alam ko na yan. Wala na yung room ang Holy Spirit to teach us. And humility is actually teachability. Next slide. So therefore God, the Father, the Son, the Holy Spirit, has highly exalted the Lord Jesus Christ, okay, and bestowed on Him the name that is above every name. So that, verse 10, so that at the name of Jesus, every knee should bow. I-include niyo siya sa inyong defense. Kung kami ka-istorya na si Jesus Christ, dili Diyos. Anong giingon ni Pablo na tanang mga tuhod, magluhod kaniya. Isa man ang angay nga luhodan. Dili man ang angel, kung dili ang ginungan. That's why, usan niya sa mga argument, kung naamoy, babatay ha, kaya posible man God, coming these days, naamoy maka-argumento or maka-istorya na tao, naging siya mo to na si Jesus Christ ba? So, ilabay ni mo ang question is, naging mo man ni Pablo, na ang tanan ng mga tuhod, mo bow down, things in the heaven, and on earth, and even under the earth, muluhod sa iyahang atubangan. Sige daw, taga ito kong diskurso. Taga ito kong imuhang depensa. Kisa man ang angay na lumitan. Dili ba ni enough na statement? Pero pag dumili siya, pasagdi siya. Kaya mausik ang imuhang oras. Bisan pag pamugatan mo na siya, kaya na-hook na ang iyang naunang isitan. Kaya wala na yung paglaom. Actually, napa. Kung kaya na tayong ka-istorya, sa karoon din siya mutuo, napa na siya paglaom. Pero kung mamatay siya, sorry for that soul. Sorry for that soul. Next verse. So that every tongue confesses that Jesus Christ is Lord. Butang sa inyo ang note yun. Naidwa ka office si Jesus Christ. Ang unang office, He is our Savior. O nahuman na siya ng office, itubuhan na natin yan dibuhat sa cross. Ang ikaduha, ang i-stress out mo ang kining word na Lord is because He is our Master. And our Master is the Word. Dili pwede nga ang imuhang filosofiya, ang imuhang every time that we are confronted by our circumstance, dili pwede atong filosofiya ang ato ang exhaust. Never. Kasi insulto na siya sa Ginoo. Itawag pa nato siya na Lord, tapos sa ato ang gusto ang mahitabo. That's why very dangerous kung naatay ikuha nga principle gikan kay Confucius. Although gwapo kayo ang iyahang mga filosofiya, dili ko kay Confucius kasi ma-confuse na. Dili ko kay Mahatma Gandhi. Dili ko kay kung isa man ang atong ginatanaw ang mga gibasa ng mga philosophies.
That's why kung naman kayo gigunitan nga libro, labi na pa itong mga bookworm, kung naman kayo gigunitan nga libro, ako suggestion na yan, balik ka sa pulong sa Ginoo because this is the final authority. All scripture is God-breathed. Profitable for teachings. Kung naamay gi-infuse si Satan na hindot nga mga principle through the life of kinsa ba ang mga philosophers? Socrates, Aristotle, mga well-known na mga philosophers. Be careful. Si Plato. Tawa Plato si Plato. Hindi mo na itong Plato. Si Plato. Kung kinsa man na siya namin, giningon ba magbantugan ng mga philosophers? I would rather suggest, imbes na muadto mo sa ilang mga writings, go back to the Word of God. You know why? Something with eternal value is the Word of God. Sayang na kayo 2 hours mo, basa lang kung saan ang libro. Why don't you study the Word of God and connect the details? Yun ni speaking ni Isaiah. The Word of God in Isaiah, write it down. Isaiah 28 verse 13. The Word of God comes from precepts. Pag ingon na precepts, nigamit siya ang word na kav. Q-A-V. Pag ingon niya kav, coming from commandments after commandments after commandments after commandments. In short, kung wala ka naghatag og time sa pag-sit down to investigate what are the commandments, pag ingon na commandments, umato ka sa writings ni Paul, halimbawa, natulog ka sa book ni Pablo sa Galatians. Ang ako gina-prepare karon is this. Akong ginapangita ang verb. Pagpangita sa verb, sa libro sa Galatians chapter 1, pangitawan na ako kung asa tong imperative commands. Kasi kung imperative command na siya, ginasugo na sa Ginoo or gina-influence na sa Ginoo to execute what are the imperative commands. So, unsang idea? Tungod kay giingon ni Pablo, Jesus Christ is our Lord, pangitaon nato ang iyahang mga commandments para mamahimot ang blessed. Yan sa nato ikadali. You go to Genesis. Go to Genesis, chapter 26. Verse 5. Sige lang, read please. Genesis chapter 26, verse 5. I-notice niyo ha? Chapter 26, verse 5. Genesis 26:5, because Abraham obeyed me and kept my charge, my commandments, my statutes, and my laws. Okay. Because Abraham obeyed me. Kaya naman, iyahang gitago ang charge, akong commandments, akong statutes, akong mga balaod. In our time today, our charge is actually our possession. Atong office, we are priests, we are ministers, we are ambassadors, we are students, we are athletes, we are farmers, we are soldiers, we are stewards, we are servants. That's our charge. How about the commandments? Every time we see the writings of Paul na ay commands, imperative commands, ato ko siyang i-detect. Makuha lang natin siya kung nag-learn na. The statutory requirements. So some statutory requirements, you just follow the KRRY. Actually, binuwagan na ito na siya. Before ka ba sa K, balik sa letter C. Before ka ba sa letter C, butangan sa name of letter H para makuha ninyong idea. So what are the statutory requirements? Because Jesus Christ is our Lord. Ang statutory requirements, put it down in your notebooks. We need to be humble, teachable. We need to be clean before the Lord. We have to know that our old man had been crucified with Christ. Folks, nakuha na natin ang technique. Wala excited na pudastas. Kaya nakuha na natin ang technique, di na kagapangaba. Klaro na kayong finish line. Don't run in a marathon na nagadagan ka sa marathon, tama kayo nakita ng marathon runner na pag go, lingi sa likod? No. In the spiritual life, nag-una ato ang mga teachers, ipahibalo sa ato ang technique. But every time we sit down, kay tinglo ka sa tubangan sa Ginoo, always di siya mag-garner of eternal rewards. So we know, kung sa sunod na letter, we reckon. Sunod na letter, we reckon. Sunod na letter,
we yield. Sunod na letter, we thirst. Sunod na letter, we hunger. We hungry of the word. We are hungry of the word. And then, obedience. This is the best part. Because Jesus Christ is our Lord. Balik. Because Jesus Christ is our Lord, we all have the reason to be obedient. So, saan difference? Sa kay Abraham ug sa ato akaron, wala kay difference. You know why? You go to Galatians. So, from Genesis chapter 26, verse 5, you go to Galatians chapter 3. The last verse. It's my prayer that you just highlight the verses. They okay lang. Galatians chapter 3. The last verse. Chapter 3. 29. Yeah. Paminaw ha. Galatians 3:29, and if you belong to Christ, then you are Abraham's descendants, heirs according to promise. Wow. So, sa difference na to kay Abraham, actually, mas labaw pa ta kay Abraham. You know why? Si Abraham, hindi siya indwelt with the Father. He's not indwelt with Jesus Christ. He is inspired by the Holy Spirit. Nabuhay ito niyang human spirit. Nabuhay ito niyang human spirit. Pero different din sa ato ang status today because our status today, when we were born in the human spirit, di lang kay Holy Spirit ang nag-indwell sa ato, we are indwelt by the triune God, the Father, the Son, the Holy Spirit. Mauna ka, pagot ang ipon ni Satan na nagtatanaw sa ato. Inis kayo si Satan, you know why? Ang iyahang ihandog dito sa Isaiah chapter 14 verse 14. I wanted to make myself like the Most High. Okay. Pagdagan sa narrative, tanawan sa Satan. Boom! Ihatag sa ako. Ihatag sa inyo. Ihatag sa ato ang tanan. In fact, kung pangutan si David karon, David, gusto mo munawag sa earth para mag-exchange ka sa account ni Clark? Ikaw din, ikaw dito. Diligid magdumilit si David. Muingong siya like, yes, Lord! Please, I want to have it. And that's the beauty sa privileges sa gihatag sa Ginoo nato. Ako kayo nag-impact. Ika ng word na Lord sa ato ang kinabot. Especially kung nasaktan na itong atong account in the Lord Jesus Christ. Duha ka office, si Jesus Christ, He is our Savior, and He is our Lord. Basta bantay lang ninyo, or timanin lang nato, timanan lang nato. That every time we make the Lord Jesus Christ in His words, we submit to His words, na ay double portion na ihatag sa Ginoo sa ato. Double blessing. That's why we don't compromise. If we are after for the gold, by the way, sa many gold, when we have the abundance of the mind of Christ, ihatag sa Ginoo sa ato ang gold. Crown of glory, crown of life, incorruptible crown, crown of joy, crown of righteousness. Silver, ihatag sa ato sa Ginoo ang silver, kung daghan ta na siya ran. Because during that time, sa ilaha, ang mode of exchange is the silver. Wala na sila yung paper money. So this is my stand. Every time we witness to that single person, na nahimong magtotoo sa gihimo ni Jesus Christ sa cross, aside from millions and millions of the angels are happy, ang double portion na ihatag sa imong Ginoo is the silver. Ihatag na sa ato ang reward. That's why, do not restrain our understanding about the gospel message. Kasi every time you throw in the message of the gospel, kung nag-respond ang imong kaistorya, you get the silver. How about precious stones? Every time we master patience, kindness, the love, the joy, the peace, faithfulness, humility, self-control, pag imo na siyang na-practice, that's equivalent to stones. Tagaan ka yellow, tagaan ka turquoise, tagaan ka red, tagaan ka rubies. Tagaan ka, kasi kung imong tanawon ang character during their time, every stone na siya equivalent na character. Wala pa na ako niya natapos na lesson. I hope na someday, pag magkita ka usap, ako ma-discuss sa inyo ha. Na kung patient ka, mo ang color na ihatag sa Ginoo sa inyo. When you are full of the mind of Christ, mo ang color or equivalent na stone ang ihatag sa inyo. That's why, it's my prayer also na makapture ninyo siya. Kung gusto niyo, pasa namin yung thoughts. Balik na dito sa gym. Kung isang nag-gym. Okay? Pag sunod mo sa gym, approach ka o coach. Kung ikaw, coach, gusto na ko muna, kumaray ko akong bagtak.
unsa man ang exercise na akong buhaton. So, ingon ang coach na, likod ka, tapos putahan mo ba ng okay na. Para mo na to work, pwede ka mamudagan, diha, sa tanang, sa tawag ka? Treadmill. May mga napunta ko na yung windmill. Windmill. Treadmill. Dagan ka sa treadmill, ingani ka number of steps para mamudag ko inyong pagtak. In the same thing, the same manner, sa spiritual life, if you wanted to perfect the attitude of having humility or having patience, you ask the Holy Spirit, Father, to the Holy Spirit, will you train me with patience? Bernard, I will tell you kung ano yung unang pangpanayon sa inyo. I-reflect na sa imong daily circumstance, i-test ang imong patience. Kabalo mo ask kung kayo ginatest? Driving. In my patience. Siya, ikat na po. Muliak ba ko? Usakit ba ko? Or dili? Pero mapunti na akong patience. Between me, my mind, and the Lord, kabalo yung Ginoo na mamaster na akong patience. Oh Lord, kalma lang ba? Kalma lang. Huwag ko lang yakin, Lord. In short, you have that intimate conversation with the Lord. Kasi ipangayo mo na ito ang training sa patience. Lord, i-train ko sa faithfulness. And faithfulness is pistis, abundance of the mind of Christ. Since Jesus Christ is our master, kung ipangayo na ito ang patience na training or faithfulness, meaning daghan sa una-una ni Jesus Christ, kung nagatuon ta, ingani ang situation. Halimbawa, ako nagatuon ko sa akong laptop, yan ako sa internet. Na ay mga times i-inject sa ako ang study ang basketball. Makuha pa akong attention or dili? Makuha pa akong attention or dili? Kaya, faithfulness niya ako ang ipangayon sa iyahan ng training. And it's active participation. Kung di-click na ko, kitanaw na ko ang reels about basketball, kaya kuya ba ni LeBron James, ay, tak-nak na mo. That's actually self-gratification. Makahuti ka sa mga na. Balik ka, Lord. Sunog ako 3 minutes. Pero I have no reason to balik. Balik sa akong lesson. And that's actually the practical scenario of being a Christian. So He is our Lord. So what was one of God's purpose why Jesus came to be a man and be crucified on the cross? So aside from demonstrating His love, diba? In Romans 5:8, God demonstrates His love towards us and that while we were yet sinners, Jesus Christ died for us. So usa to siya, ka-objective. Ang na-miss out nato, ang number 2, nagapangita siya sa ato ang able witness. That's why ang question is, are we becoming an able witness? Actually, ang gina-expect na ko kagabi eh. So, punta na ko tonight. Today. Dili naman tonight. Okay? Today, we are going to decrypt another reason why we are here on earth relative to what Jesus Christ have done on the cross, aside from demonstrating God's greatest love towards us. And then the person, as a believer, okay, enrolled believer to be a bona fide member into the witness stand in the appeal phase or in the appeal trial of Satan. In short, tanang taas magtotoo, ihatagan tag opportunity sa Ginoo. Clark, are you willing to sit down on the witness stand? And if I will say yes, double portion ang ihatag sa Ginoo sa ato. Blessing in time and rewards in eternity. Blessing by promotion, blessing by human association, blessing by our lives we become invisible impact. Kung ano itong istoryahan, invisible impact that you become an able witness amidst the demons. And of course, the angels who are cheering. Ang ilang, kami mo sa akong gina-imagine, ang mga angels karon nag-iingon sa tuwa, kita na nila ang reward. It is as if they are in the spectacle arena. Nasa sila sa arena na nagasinggit sila na daga na yung pundan, ikaw kung ayaw ang gold. Kita na nila. Sa spiritual paradigm, is my understanding, through my imagination, kita na nila ang reward dito. Kaya gusto ko ni David, Lord, papil ko niya. Imagine, kung nakita ni David ang reward na ihatag sa Ginoo sa atuan,
It is as if, no, gusto niyo siya munaog sa bleachers. Gusto siya munaog kay ano? Warrior biya si David. Kaya gusto niya i-impart ang iyang experience in Old Testament time, ihatag na sa ato Pero ato talaga isipon na si David, si King Solomon, heroes of the faith, si Elijah, isa mga heroes of the faith. Kasing din sila. Kaya nakita nila ang reward, the double portion na i-prepare sa ato sa Ginoo. Singin din sila. Tagan. That's why in 1 Corinthians chapter 4 verse 9, second point. For I think that God has exhibited us. I still have 10 minutes. Okay lang, no? Okay. For I think that God has exhibited us apostles. Last of all, like men sentenced to death because we have become a spectacle. You know the word spectacle? That's from the Greek word theatron. Mabasa mo ba ninyo? Theatron. Where we get the word theater. And we are getting the idea. The demons are watching us. The angels are watching us. Na pag nagkuha na tao mind ni Jesus Christ because we are servants of the Lord. Nagkakuha na tag 200 hours of instruction. We are becoming an invisible heroes. We are becoming an invisible heroes. And then pag ino niya ang theatron, to the world. Present set up natin today. Ano i-include ba ni Pablo ang angels? Sige daw, okay? Or basig na iwan ka, ibutang na ako na diha. Pwede mo basahan mo yun. 1 Corinthians chapter 4 verse 9. Nga nung ibutang ni Paul ang word na angels, in short, par sila sa mga spectators. Nagatanaw sila sa ato ang kinabuhi. Kung paunsa nato, gina-exhaust na nato ang time every day. Sige lang. 1 Corinthians 4:9, 4:18, God has exhibited us, apostles last of all, as men condemned to death, because we have become a spectacle to the world, both to angels and to men. See? So they're here. Islihanin kami ni Dito Roger. Wala pa makabalo that every time we respond about the gospel message, pag tumo natin sa gihimo ni Jesus Christ sa cross, you go to Galatians chapter 4, verse 2. I-highlight niyo na ha, para masaktan ninyo ang kanang word na guardians. In Galatians chapter 4, verse 2. Sa inyo, here, please. Galatians 4:2, but he is under guardians and monitors until the date set by the Father. Kung masahan mo sa English, pag di ka mag-investigate sa Greek, kanang word na guardians, that's epitropos. And epitropos means powers. These are the angels. Group of angels. Try to calculate. That's 200 to 800 soldiers ang i-dispatch. Or 200 to 800 angels ang i-dispatch sa ato. Now, wako na to ang middle. So, 200, 800. Kung na ito mga 500 angels. Pila ta kabuok today sa Europe? 5, 600, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 times 500. Sige daw. How many angels? 24 times 500. 12,000 angels are here. Again, anong gamitin man ni Pablo ang word na epitropos? It's because we are in the angelic context and we are into the spectacle. Sorry. We are into the spectacle. May we realize kung nagalakaw man ta that we are fearful, always think na nagalakaw ka na ang mga bodyguards. Nag-drive ka kung asa man taga-adto. There are bodyguards. Nag-una sa tula. Because again, we are royalties. Kung asa man tadaton sa ato ang sitwasyon, come to think of it always. But we have the spiritual bodyguards. Wala pa ka nakaabot sa maximum spiritual maturity na i-allow na sa Ginoo. I-testa ni Satan. Sa pagkakaroon, kung napat sa level of growing, it's my prayer that you will always be reminded
na naatay mga angels dispatch for us wherever we go. Alin ha? Nandito, nasa taas. Again, we are into this angelic battle. Next verse. Ephesians chapter 3 verse 10. Basahan na lang natin din sa hindi makita. Okay? In Ephesians chapter 3 verse 10, so that through the church, ito to, ecclesia, the spiritual body of Christ, the manifold wisdom of God might now be made known to the rulers. And rulers there are actually arkas. Makita ba? Arkas are the 5-star generals of Satan sa iyahang hierarchy. And authorities. These are the exousias, the non-commissioned officer of Satan working at the command post. Kung pakutanong ko yung asa man, pwede dito sa Antarctica, pwede dito sa North Pole. Ika naman, bugnaw mo dito, sa gusto mainitan, kasi matunaw sila. But these are actually the demons working kay Satan na nasa command post para kuhaon ang data kung saan atong pinakabisihan. Because again, Satan is in control of the airwaves. Hindi man siya omniscient. Maunang, ang kining mga demons, nagpapangita sila ng tao na help sa ila sa pag-instill sa program. That's why kagabi, gitanaw natin itong doom scrolling. Kaya ginatanaw niya ang data sa ito ang activity sa internet. Para na linlangon ta, i-divert ang nato ang attention na imbis na mudulat na sa team ni Jesus, mudulat na sa team ni Satan. That's why in Ephesians chapter 6 verse 10, finally be strong in the Lord and in the strength of His might. Put on the full armor of God that you may be able to stand against the schemes of the devil. Kaya naman, in verse 12, yun niya, we do not wrestle with flesh and blood, but against the rulers, the arkas, i-reiterate ko sa people, arkas, the exousias, authorities, against the cosmic powers. These are actually the super demons, the cosmos creatores. Kung ano sa trabaho aning cosmic powers, mao niya ang mga demons nga nagsulog og tao para nang mo infiltrate sa human government. Isang gamiton, drugs. Para na ang leader sa nasod, kung mag-hallucinate na siya, ikaw ba ang istorya ko? Istorya ko sa demon. O ano yung buhatan? And sa intervention sa ilang conversation, galago lang akong imagination. Possible man good. Na ay mga extra supernatural indicators lang. Ang presidente sa nasod, pag nakita niya, ang baso nilupad, padulog dito. Makainom siya. Boss! Pag mo na siya na, yes boss, ang tutudlo ng demon, wali buhatan. Wali buhatan. Wali buhatan. Again, possible kayo mahitabo. Possible kayo mahitabo. Ngayon mo, na-sensationalize ni Clark. Well, sa spiritual paradigm ng God, si Satan, kapanglin lang din siya para mabuhaton ang trick. Ika na ba mo sa katong sa Hamas? Kung ito nag-abuti sa inyong wall, kato ganing nasa sila sa underground, tapos nasa sila gihipong na ritual, tapos nilupad ang kalayo. Pag lupad sa kalayo, kaya nakakita itong mga witnesses sa Hamas, tinuod nila itong cause na pamati na itong mga Israelites. Kaya nakita nila itong with that simple ritual. Mahitabo mangyari sa Spirit of Douglas. Although wala kong naka-experience sana. Pero si Mama, istorya siya na during their childhood years, kaya hambalik si Mama na naghampang sila sa Spirit of Douglas. To the extent na kaya nagdagan itong ilang ibutang dito mabaso. Nanagan silang tanan. Tuga-tuga mo umpisa tapos kayo nagduhilihok na ang baso. Nagan mo. It's because again, we always understand this cosmos creatores, cosmic powers, has power to trick our minds. Yan to seems to believe yung tao. Tama? Grabe nag-impact sa tao na walay faith, walay nabuhi ang human spirit. Nasa iyang mata, nakita niya ang baso, tinakaw. Isipan mo ninyo, kung nagdulat ka niya, mga unbeliever ka niya, nilupad ng baso, saan yung batiol?
experience, baka yung tinuod yun. We are the angelical. O yun ang issue. And then, spiritual forces of the evil in the heavenly places. These are the, numatikos teskoideras, these are the little demons. Duwende. One time, nag-share si Bayaw. Namin lang kay active si nanay nagtubag. Nagkatulog ko siya dito sa sala, tapos kita lang niya ang tao na naglingkod niya. It is as if si Papa Rick na namatay na. Tupagdan siya nila demon to be. Hindi ko siya si Papa. Imagine. Inaalis sila katapos na mukapi. Again, we are into the angelical faith. Lamang ang may alam. Lamang ang may? Ano? Lamang ang may? That's why you have to inculcate that number of hours sa inyong timeline also. Nag-una namin. Unta mo sunod mo. Pero ha, nag-una namin. Unta mo sunod mo. Pero kung natulugan rin ninyo, hindi naman po mo discourage. Mo lang, padagan ka. Padagan ka. Kaya nagpangitang Ginoo able witness. Kumano na lang ako din, okay lang? Before ka musulod, another topic after sa atong break. And I heard a loud voice in heaven saying, "Now the salvation and the power, the kingdom of our God, and the authority of this Christ have come to the accuser of our brothers, have been thrown down, who accuses us day and night before our God." So, huwag na siyang account. Matag-adlaw si Satan to dito para mo-report. Kaya nag-gather silang information of data sa atong activity dito sa yuta. In 1 Timothy chapter 5 verse 21, "In the presence of God and of Christ and the elect angels, I charge you to keep these rules without prejudging, doing nothing from partiality." So including yun na siya mga verse, kinagita sa angelical faith. That's 1 Timothy chapter 5 verse 21. Another verse, 1 Peter chapter 1 verse 12. "It was revealed to them," sa mga prophets, "that they were serving not themselves." So ang pagsunod din sa mga prophets, para sa ato as Christians, in the things that have been now have now been announced to you through those who preach the good news to you by the Holy Spirit sent from heaven, things into which angels long to look. In short, kapag mo ka ng word na long to look, that's from the Greek word epithumeo. Ano ba? Long to look. So kung ako na siyang i-describe, pag ingon na epithumeo, ang ginatanaw dahil Sister Agnes sa imuha, ingani ginahimo sa angels. Tutok yun sila sa imuha account. Nagatutok siya sa imuha account. Nagatutok sila sa ako account. Because of this verb word, epithumeo. On how we are going to respond and reenact the words that we learn from the mind of Jesus Christ. Next verse, in Hebrews chapter 12 verse 1. "Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, heroes of the faith are cheering with us, or cheering for us. The angels are cheering for us." These are actually the clouds of witnesses. "Let us also lay aside every weight," that's human good, "and sin," that's actually our human bad. Okay? So human good, okay? "And sin which clings closely to us. And let us run with endurance the race that is set before us." You apply the statutory requirements. And in humility, lead before the Lord. We know, we reckon, we yield, we thirsty, we hungry, and then we obey. So, maganda siya. So, we run the race with endurance, the race that is set before us. Verse 2, "Looking to Jesus." Who is Jesus in John chapter 1, verse 1? The Word. Because He is the founder and perfecter of our pagtulunan. Again, the word there is pistis. Pistis is pagtulunan, Bible doctrine. Wala kinahanglan yun, i-master, i-memorize man gani o physics. Diba? Memorize man gani o formula sa chemistry. Kaya pakahang pagtulunan nga mao ang eternal value. Okay? "Who for the joy that was set before Him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God." That's why in Romans 8:34, pwede ba balikan natin ulit? Romans 8:34, si Jesus Christ nag-intercede din for us. Aside from the Holy Spirit, Romans chapter 8, verse 34. Romans 8:34, "Who is the one who prevents?
Christ Jesus is he who died, yes, rather he was raised, who is at the right hand of God, who also intercedes for us. So sa iya, gina-coach. Apil ko siya kasinggit, nag-intercede sa tuwa. Na, dagan. Na, dagan. Dagan. Kasi I have these rewards in eternity for us. I mean, for you. Wala gidalok ni Jesus Christ. Ang supposedly para lang to sa iya. Pero iya hindihin mo. Apil ta sa mga magapanublian ni tanan. Next verse. In John chapter 2 verse 1. My little children, I am writing these things to you so that you may not sin. But if any does sin, we have an advocate, our attorney, our counsel for defense, with the Father, Jesus Christ the righteous. So, sa idea, kung nagadagan tao, nadagma ta, ginang matag, girisi, ginang matana. Igili mo namin ginawa sa toa, na, bangon, dagan. So, every time we stumble down, kabalo na to sa statutory requirements, i-apply lang niya siya. And then we run the race. What will be our attitude after listening to these words of our Lord? So, saan itong attitude? Ibutan na lang sa inyo ang notebook. That's Ephesians chapter 6, verse 13 to verse 19. Okay? Ibutan sa inyo ang notebook. Fast tracking na ta. Ephesians chapter 5, verse 14. For anything that becomes visible is light. Therefore, it says, awake, O sleeper. Tulog ba ka? Tampaay mong kapin. mata. Kailangan magmata. Awake, O sleeper, and arise from the dead. And Christ, who is the Word. Ano na ha? Jesus Christ is the Word. Will shine on you. Kasi pag naana sa imuhang heart ang Word ni Jesus Christ, dili ka na mapunggan kung gamit na ni mo ang imuhang best friend. Ano wala mo ka nag-share? 2025. It's because hadlok ka kay wala kabalo ko sa isunod din mo i-share. Pero kung you have the abundance of 200 hours of instruction, I will tell you, dili mapunggan ang imong bakbak. Mo share juga. Because again, Jesus Christ, who is the Word, will shine on us. So what happens if Christ shines in us and become an able witness? We become an able witness. Ikaw ni Pablo in 1 Corinthians chapter 3, verse 10. According to the grace of God, given to me like a skilled master builder, wala ni siya ang rewards. Okay? Verse 11. For no one can lay a foundation other than which is laid. So ang foundation nato si Jesus Christ. Kung gibuild nato ang ato ang building, wala nato ang lesson. Susunod. Part 2. If anyone builds, that's oikodomeo, the building. Ang foundation si Jesus Christ, kay siya ang word, mugarner ta og gold, mugarner ta og silver, mugarner ta og precious stones. Pero kung atong philosophy coming from Adam, that would result to wood, hay, and straw. Interestingly, pagkapunti sa verse 13, ako nag-highlight ang word na work. I-discuss natin ni kadali ang work. Pero work man nag-translate rin sa mga nag-translate. Dapat mind. Kaya nga naman, basta idea. Balik sa 1 Corinthians chapter 2, verse 16. I-build na to ang reasoning. Balik sa 1 Corinthians chapter 2, verse 16. Tanaw na to ang thought. Okay na. 1 Corinthians chapter 2, verse 16. 1 Corinthians chapter 2, verse 16. 1 Corinthians 2:16, for who has known the mind of the Lord, Okay? that he will instruct him, Okay. but we have the mind of Christ. Giend niya ang chapter 2, we have the mind of Christ. Ano pa ito sa verse 13, translate rin ang work? Because the work here sa Greek, ergon. And si Thayer lang ang nag-istorya, kay naman i-provide na mga scholars. Si Thayer, si Strong, o si Mounds. Pero si Thayer lang ang nagbutang na it is also the mind. Say, kulit na to. Are you there? Balik sa inyong mga Bible. 1 Corinthians, para ma-stress out na ito ang point. Chapter 2, verse 16. We have the mind of Christ. The last statement sa kanang verse. Now, proceed sa verse sa chapter 3. Verse 1. But I, brothers, could not address you as spiritual people, but as people of the flesh, as infant in Christ. Are people in the flesh have the mind of Christ? Question, yes or no? Ang mga believer ba
na infant have the mind of Christ? Yes or no? No. Padayon, verse 2. I fed you with milk, not solid food, for you were not ready for it. And what is that it? The mind of Christ. So it's the mind of Christ. And even now, you are not yet ready, for you are still of the flesh. Ang mga believer ba na nag-believe sa flesh have the mind of Christ? Yes or no? No, gihapon. Siguro lang yung mga question and answer. Kaya ba mga reason na ba sila yung mind of Christ or not? That's why pag-abutin mo sa verse 10, foundation si Jesus Christ, who is the mind. Consistent kayo siya, ang kining word, dapat mind na siya din ha. Kinuman ang na-eternal reward. Tama ko, mali ko. Tama ba si Pablo o mali si Pablo? That's why, ang gihimo ni Satan, igamit siya ng mga scholars para i-change ang kining mind sa work. Muna nga naamay mga pastor na madugan, igsuon kinahanglan mga lagad ta. What? Ayaw sa napakagana ang anak sa Ginoo kung wala yan ang sabtan, kung sa iyang reason, anong mga lagad siya? Ipasapos sa iya ang huna-huna ni Kristo. Kaya kanang iyahang service out of the overflow of the mind of Christ. Kasi nakasabot siya na ang mind ni Jesus Christ, mauna ang may reward. Gold, silver, and precious stone. This is my prayer na nakakam across lang ang thoughts or ang principles. Now, if the work or the mind, di ba remember, di ba sa natin ito kagabi in John chapter 12 verse 48, na ay mag-judge sa iya. Kung saan mag-judge? The word, the logos. You go to Romans chapter 14. Go to Romans 14. Para ma-stress out ang point. Sa gano'n na lang ako ni please. Sayang mo tayong idea. Romans 14:12. Isa ang kay Greek Bible. Di pakibasa sa Romans 14:12. Tapos, ano rin ang kay Greek Bible? Waters na kay Greek Bible? Na kay Greek Bible. Ito ka sa Greek Bible. Romans 14:12. Masama sa nato sa English. Romans 14:12. So then, each one of us will give an account of himself to God. Waters, you find the word account sa Greek. Kung saan niyang definition? Each of us. Okay. Account there is the word. Each of us will give the word. What are the doctrines that you have learned? The rules for living, operational rules, nga nung gibutang na dito sa transliteration, all the English transliteration, ako na siyang i-investigate. Nga nung account pa na gibutang dito. Nga nung dili man word. Din lang yapon ni Satan. Para din langot ang tanan. Pag di nato hatagan og value ang word, which is the mind of Christ, can it work? So the mind, pag atubang nato kay Jesus Christ, each of us will give the word. So ang pangutana dito when we face the Lord Jesus Christ, Clark, gano'ng nagtuwang ka na eternal security? Isa yung depensa. Yaman ako ang diskurso. Kaya di-inspiring mo ba? Di ba si Paul? Istorya mo dito sa Arabian Desert, itutulog mo sa iyahan nga sa panahon na mo ang tao sa nimo sa cross. Ihatag nimo ang human spirit. Paghatag nimo sa human spirit, di ba nagtulog ihapon si Pablo, Lord, na puyan siya sa Holy Spirit? Hindi na kayo puyan siya sa Holy Spirit, puyan siya sa Amay. Puyan ko nimo, pinagi sa pulong. So every time I give that discourse, okay, rewardable sa gold. Okay, rewardable sa gold. Okay, rewardable sa gold. Pero kung wala ka nagtuon, ngayon si Ginoong Jesus, sorry, you have the wood. Sorry, you have the hay. Sorry, you have the straw. Are we getting the point? That's why, na-emphasize na itong word na gigil. Gigil. If anyone's mind is burnt up, he will suffer loss. Though he himself will be saved, but only through us to fight. I have all the reason to constantly abide in Christ. Do you not know that in a race, natangog na natin siya, okay? That's why our objective, final 2 slides, our objective, unsa ang imuhang mo sa tubag ni Jesus Christ. So that's a rhetorical question. Unsa ang ato ang nawong when we face the Lord Jesus Christ? To God be all the glory. Let's have a break, and then, try na to comprise ang pag-build sa building later. Salamat kayo. So, let's have a quick break, another break. Our ganyan na, kung sa itong wala ko na kapamamaw.
The meantime, nakit sila pa ang mic kayo. Isa pwede sila. Kung saan next na information or patalastas. Ako ba activity after? Sa teaching class? Ate na ka. Ang gusto maligo. Okay. Maligo ka. Pero I think we need to Pull out ang sa things. Di ba sa mall, pwede mo sila extend the mind. Kaya parang kung gusto maligo, Maligo. Gusto ko lang maligo. Ako! Maligo dito na kailangan na ito yung killer ang swimming pool. Okay, ang mall pa naka-breakfast, naka dito nag-have food, ang gusto na snacks.